Magandang tanghali sa lahat. Ngayon ay ang ating ika-4 na linggong talakayan para sa signaturang Edukasyon sa Pagpapakatao, Kasampung Baitang. Bago natin sisimulan ang ating paksa ay babasahin ko muna sa inyo ang mga sumusunod na layunin. So, unang layunin na patutunayan na nakaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan at ugali sa pananagutan ng tao sa kalalabasan ng kanyang mga pasya at kilos dahil maaring mawala ang pagkukusa sa kilos. At ikalawa, nakasusulat ng sariling sanaysay batay sa paksang tinalakay. So, ang ating paksa ngayon ay layunin, paraan, sirkumstansya at kahinatnan ng makataong kilos. Ito ay karugtong lamang noong paksa na ating tinalakay noong nakaraang linggo. So, layunin, ito ay tumutukoy sa panloob na kilos kung saan nakatuon ang kilos loob. Ito rin ay tumutukoy sa taong gumagawa ng kilos o doer. Hindi ito nakikita o nalalaman ng ibang tao dahil ito ay personal sa taong gumagawa ng kilos. Ito ay ang pinakalayunin o pinatutunguhan ng kilos. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang mismong kilos ay hindi maaring husgahan kung mabuti o masama kung hindi nito isaalang-alang ang layunin ng taong gumagawa nito. Mahalagang tingnan ang kabuuang kilos na kasama ang layunin ng tao na nagsasagawa nito. Ang pamantayan sa kabutihan ng layunin ay kung iginagalang ng taong nagsasakilos ang dignidad ng kanyang kapwa. Halimbawa, binigyan ni Tanya ng pagkain ng kanyang kamag-aral na walang baon. Ginagawa niya ito dahil nais niyang kumopya sa kanyang kaklase sa pagsusulit sa matematika. Dito ipinapakita na mabuti ang pagbibigay ng pagkain sa kamag-aral na walang baon, ngunit ang layunin ay masama. Dito ay mahusgahan na ang kilos ay masama sapagkat masama ang kanyang layunin. Paraan, ito ay ang panlabas na kilos na kasangkapan o paraan upang makamit ang layunin. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, may nararapat na obhito ang kilos. Halimbawa, sa kilos na kumakain, ang obhito ay makakain. Ngunit kung kakain ka ng bato, ito ay masama dahil hindi kinakain ang bato. Ang kilos na uminom ay may obhito na makainom. Ngunit kung iinom ka ng muriatic acid ay masama dahil nakamamatay ito. Sa makatuwid, ang paraan ng kilos ay ang nararapat na kilos dahil ang kabutihan ng panlabas na kilos ay ang nararapat na obhito nito. Circumstancia, ito ay tumutukoy sa isang kondisyon o kalagayan ng kilos na nakakabawas o nakadaragdag sa kabutihan o kasamaan ng isang kilos. Narito ang iba't ibang circumstansya. Una, sino? Ito ang tumutukoy sa tao na nagsasagawa ng kilos o sa taong maaring maapektuhan ng kilos. Halimbawa, si Arnold ay pumunta sa bahay ng kanyang lola Esther. Nakita niya kung saan itinatago ng kanyang lola ang pera. Isang araw ay pumunta siya sa bahay nito at kinuha niya ang pera sa lagayan. Masama ba ang ginawang kilos ni Arnold? Ang pagkuha ni Arnold ng pera ay masama dahil pagnanakaw ito. Nadaragdagan ito ng panibagong kasamaan dahil ang pinagnakawan niya ay ang mismo niyang lola. Ikalawang uri ng sirkumstansya ay ang ano. Ito ay tumutukoy sa mismong kilos, gaano ito kalaki o kabigat. Halimbawa, gamit pa rin ang halimbawa sa unang bilang, ang kanyang lola Esther ay naubusan ng gamot para sa sakit nito. Kinakailangan nito ng pera upang makabili ng gamot, ngunit nawala sa lagayan ang pera nito.
Ang uri ng kilos ni Arnold ay nagpapakita ng mas masamang kilos dahil nahirapan sa paghinga ang kanyang lola hanggang madala ito sa ospital. Pangatlo, saan? Ito ay tumutukoy sa lugar kung saan ginagawa ang kilos. Halimbawa, nagtatawanan ng malakas ang ilang kabataan dahil pinag-uusapan nila ang isang kamag-aral na biglang naghirap dahil nalulong sa sugal ng ama nito. Ginawa nila ito sa simbahan. Ang paninirang puri sa kanilang kamag-aral ay masamang kilos at hindi makatarungan sapagkat hindi alam ng tao na siya ay pinag-uusapan at wala man lang siyang magawa upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Isa pa, nadaragdagan ang masamang kilos dahil sa lugar kung saan isinasagawa ito. Pang-apat, paano? Ito ay tumutukoy sa paraan kung paano isinagawa ang kilos. Halimbawa, matalinong mag-aaral si Nestor. Pinaghandaan niya ng mabuti ang kanilang pagsusulit upang siya ay mapasama muli sa top 10 sa kanilang seksyon. Ngunit habang sumasagot siya sa pagsusulit, mayroon siyang hindi maalala na sagot sa tanong. Nanghihinayang si Nestor na hindi ito masagutan dahil alam niyang pinag-aralan niya ito. Iyon nga lamang ay nakalimutan niya. Napatingin siya sa papel ng kanyang katabi at nakita niya ang sagot, kaya't kinopya niya ito. Maaaring makabawas o makadaragdag ng kasamaan o kabutihan ang sirkumstansya. Sa kaso ni Nestor, nababawasan ang kasamaan ang kanyang kilos dahil hindi pinagpaplanuhan o pinaghahandaang gawin, kaya lumiliit ang bigat ng parusa nito. Ikalima ay kailan. Ito ay tumutukoy kung kailan isasagawa ang kilos. Halimbawa, nasunugan ng isang pamilya sa lugar nila Chris. Sa halip na tulungan niya ang mga ito, sinamantala niya ang pagkakataon upang makapagnakaw sa pamilya. Dito mas lalong nadaragdagan ang kasamaan ng kanyang kilos dahil sa sitwasyon ng pamilyang nasunugan. Ang mga nakapagpapalala o nakapagbabawas ng kabutihan o kasamaan ng isang kilos ay tinatawag na sirkumstansiya. Maaaring ang mabuti ay mas maging mabuti at ang masama ay mas maging masama. Kahihinatnan, ang lahat ng ginagawang kilos ng tao ay may dahilan, batayan at may kakibat na pananagutan. Ano man ang gawing kilos ay may kahinatnan. Mahalaga na masusing pag-isipan at pagplanuhang mabuti ang anumang isasagawang kilos dahil mayroon itong katumbas na pananagutan na dapat isaalang-alang. Kung kaya't sa pagsasagawa ng kilos, gaano man ito kalaki o kaliit, kailangang pag-isipan itong mabuti at tingnan ang maaring idulot nito. Hindi lamang kailangang tingnan ang sarili kundi pati ang kabutihang panlahat. Ngayon lalong lumilinaw na upang maging mabuti ang kilos, nararapat itong nakabatay sa dikta ng konsensya, batay sa likas na batas moral. Ang bawat kilos na iyong gagawin ay kailangang nakatuon sa pinakahuling layunin at ito ay ang makapiling ang Diyos sa kabilang buhay. Ang mabuting kilos ay dapat palaging mabuti, hindi lamang sa kalikasan nito kundi sa motibo at sirkumstansiya kung paano mo ito ginagawa. Kaya't mula sa layunin, paraan at sirkumstansiya ng kilos ay madaling makikita o masusuri ang kabutihan o kasamaan nito. So dito nagtatapos ang ating paksa at naway marami kayong natutunan sa ating tinalakay para sa linggong ito. Maraming salamat sa pakikinig at magandang tanghali ulit.